So, hello guys! Maghanda na ng isang kalderong kanin ang isasaing para sa ganitong ulam. Paniguradong taob yan. Lalo na mga barako ay sus, kulang pa yan. So, ito yung ating mga ingredients. Pork ribs. Hiniwa ko lang siya ng half yung pork ribs. Tapos yung yung matigas dyan sa ribs, tanggalin natin. Gamit lang natin ng kamay. Pwede rin kutsilyo. Madali lang naman yan siya. Tanggalin. Malambot kasi yan. Madulas lang. So, gamit lang kayo ng kutsilyo para mas madali. Ganyan lang siya para mas malambot ang ating pork ribs. Madali lang siya matanggal kapag tanggalin mo yung matigas na part na yan. Kasi yan yung pinakamatigas. Isang tablespoon na salt. I-scrub lang natin sa ating karne. Kaya para ma-mix lahat. Mahalo lahat ng asin dyan sa ating karne. So, ganyan. Rub lang. Rub. Para yung lasa niya manunuot talaga. Huwag nyo nang damihan para hindi masyadong maalat. Isang tablespoon lang, okay na yan siya. So, ganyan. 1/4 cup tomato sauce, 1/4 cup hoisin sauce, 1/2 cup soy sauce. I-mix lang natin. 1 teaspoon ground black pepper, garlic powder, teaspoon chili powder times, lagyan ko rin siya. Oregano, dried siya. Tapos dried rosemary din. Lagyan ko rin para mas mabango. 1 teaspoon sugar para mabalance ang taste ng ating sauce. So, mix lang natin. Tikman natin kung okay na ba yung taste niya. Kung di ba siya maalat o kung ano. Mag-prepare lang tayo ng tray. Tapos lagyan natin ng foil. I-massage lang natin ang ating sauce dyan sa ating karne, sa ating pork ribs. So, ayan na. Ready na siya. I-marinate ko muna yan siya, guys, ng pwede rin na 30 minutes or 4 hours. Depende sa inyong oras. So, ganyan lang. Takpan ng isa pang foil sa taas. So, ganyan. Tupiin nyo lang siya para mas madali tanggalin mamaya. I-marinate ko muna yan siya sa fridge. Ilagay ko muna para mas manunuot yung lasa niyan. So, ayan. Ready to bake na yan siya. After ko ilagay sa fridge. 1 hour ko lang siya i-bake na nakabalot. After 1 hour, tanggalin yung balot sa taas. Ayan. Tapos, i-rub ang ating sauce. Lahat. Para manunuot yung ating sauce sa karne. After that, mag-prepare ulit ng isa pang pan na malinis ang foil. Ilipat natin dyan yung tapos na mag-rub. So, ganyan lang. Ibalik ulit natin yan siya sa ating oven. I-rub mo din siya ng mas marami pang sauce para mas malinamnam. Bake natin ng 30 minutes. So, yung tira, ilagay natin sa kawali. Ililutuin natin hanggang sa mag-thick yung ating sauce. Depende sa inyo kung anong consistency. So, ayan, okay na siya. Ready to ilagay na sa ating karne. So, ayan, luto na yung ating karne. Tanggalin lang natin. Lagay sa plating. Lagay sa ating serving plate. Ayan, para ilagay natin ang ating karne. Ilagay natin ang ating sauce sa karne. So, ayan na. Napakasarap talaga nito. Napakalambot at saka yung sauce, tama lang din yung sauce. Napakasarap. Partneran nyo lang siya ng gulay na pinakuluan nyo lang like broccoli, cauliflower, or cucumber, ganyan. Depende sa inyo. Sus, napakasarap na nito, guys. So, ayun na, ready na siya ang ating spare ribs barbecue. Barbecue ba? So, yan. Kainan na. Subukan nating kainin ang ating niloto. Sus, napakasarap talaga nito.
my goodness. Ihanda na isang kalderong kanin. So, ayan na guys. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalambot. So, ayan o. Wow. Spare ribs full of bones or barbecue. So, ayan. Napakalambot ng meat niya. Subukan din kainin. So, napakasarap. Napakasarap. Pwede siya i-serve sa mga bisita, guys. So, ano pa hinihintay nyo? Lutuin nyo na to, guys. Kung may mga special kayo na bisita. Ganito lang lutuin para mas madali at hindi ka na maglilinis pa ng maraming linisan. Para mas madali. So, ayan. So, ayan ang ating spare ribs full of bones. Bye!